Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Perga, nagpatuloy maglakbay sina Pablo at Bernabe at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat sa kagandahang loob ng Diyos. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, halos lahat ng tao sa lungsod ay nagkatipon upang pakinggan ang salita ng Diyos. Inggit na inggit ang mga Hudyo nang makita nila ang maraming tao, kaya't nilait nila at sinalungat si Pablo. Ngunit buong tapang na sinabi ni na Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil, sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hintil upang maibalita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hintil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya, at sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap sa buong lupain ang salita ng Panginoon, ngunit sinulsulan ng mga Hudyo ang mga babaeng sumasamba sa Diyos at kilala sa lipunan, gayon din ang mga lalaking pinuno ng lungsod. Ipinausig nila sina Pablo at Bernabe at pinalayas sa lupaing iyon. Kaya't ipinagpag ng dalawa ang alikabok sa kanilang mga paa bilang saksi laban sa mga taga-roon. At sila'y nagtungo sa Ikonyo. Ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, Panginooy papurihan paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Lahat tayo'y Kanyang bayan, kabilang sa Kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Lahat tayo'y Kanyang bayan, kabilang sa Kanyang kawan. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. At sinabi ng isa sa mga matatanda sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw-gabi sa templo niya. At ang nakaluklok sa trono ang kukupkop sa kanila. Hindi na sila magugutom o mauuhaw, hindi na sila mabibilad sa araw o mapapaso ng anumang matinding init, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang luha sa kanilang mga mata. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ebanghelyo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ay linggo ng mabuting pastol. Good Shepherd Sunday. Si Jesus ang mabuting pastol. Ang pagpapastol ay isang trabaho ng mga naunang mga Hudyo. Sila ay mga pastol. Si Abraham ay pastol, ganun din si Isaac, ganun din si Jacob, ganun din ang mga unang mga Hebreyo. Sila ay mga pastol. At ano ba ang gawain ng pastol? Siyempre, siya ay nangangalaga sa mga tupa, sa kawan. At ibig sabihin ng pangangalaga, na handa nilang ipagtanggol ang kanilang mga tupa sa mababangis na mga hayop. Sila ay palaging kasakasama ng kanilang kawan. Ginagabayan nila sila na hindi sila magkawatak-watak. Kaya iniipon ang mga tupa. At sila'y dinadala sa mga lugar na may makakain, na may pastulan, na may damo, at na may maiinom sa tabi ng batis. Bahagi din ng pangangalaga sa kanila ay inaalam ang kanilang kalagayan. Kaya ang mga may sakit ay ginagamot. Ang mga mahihina ay mas pinapakain, mas inaalagaan. Ang tupa naman, nagbibigay ng pagkain sa kanila. Kaya ang karne, nila ay nanggagaling sa kanilang mga kawan. At nagbibigay din ng gatas. At nagbibigay din ng damit. At pati na nga ang mga balat ng mga tupa ay ginagamit nila para sa kanilang mga tolda. Kaya habang inaalagaan ng pastol ang kawan, sila'y nabubuhay din dahil sa kawan. Sa ganitong kalagayan, madali sa mga taong makita ang tupa, ang pastol, bilang isang leader. Leader siya ng mga tupa. Kaya ang pastol ay larawan ng namumuno. Namumuno sa bayan at namumuno din sa kanilang pananampalataya. Kaya ang mabuting pastol ay ang mabuting leader. At ganyan din dapat ang gawin ng leader sa kanyang mga tupa, na sila'y bantayan. Nandyan siya palagi sa tabi nila. Inaalam ang kanilang kalagayan. Sinisikap na hindi sila madala ng mga maling aral, mga maling turo, at mga maling mga leaders. At sila rin ay pinangangalagaan ang mga mahihina, ang mga may sakit, at sinisikap na hindi sila magkalat, na mayroon silang isang direksyon lamang. Yan yung gawain ng sino mang leader. Leader kaya ng bayan o leader kaya ng kanilang pananampalataya. At ang mga tupa naman, kilala nila ang kanilang leader. Kaya sumusunod sila sa kanilang pastol. Hindi sila sumusunod sa kani-kanino lang na lumalapit sa kanila. Pero kilala nila ang kanilang leader. Nabobosesa nila
ang tawag ng kanilang pastol. Nagpakilala si Jesus na mabuting pastol. Kaya ganun nga, bilang mabuting pastol, kilala ni Jesus ang kanyang kawan. Magandang isipin, si Jesus ang ating mabuting pastol, kilala niya tayo. Alam niya ang ating kahinaan. Alam niya kung tayo ay napapagod na. At nagbibigay siya sa atin ng maayos na pastulan kung saan tayo marirefresh. Kaya sabi niya ay, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ginagabayan niya tayo at ginagamot niya ang ating kaluluwa, ang ating espiritong pagod o kaya espiritong nalulumbay. At pinakita ni Jesus ang kanyang pagiging mabuting pastol nung inalay niya ang kanyang sarili para sa atin. Siya pa ang namatay para tayo mabuhay. At dinadala tayo niya sa tunay na pastulan. Itong tunay na pastulan ito ay inilarawan sa atin sa ating ikalawang pagbasa na galing sa aklat ng pahayag, Book of Revelation. Titipunin tayo mula sa malalayong lugar. Pag-iisahin tayo doon sa kanyang kaharian. At doon sa pastulan na ito ng langit, hindi na tayo magugutom. Hindi na tayo mauuhaw. At dadalhin niya tayo sa bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At napakaganda ang larawan. Papahirin niya ang luha ng bawat mata natin. Walang hanggang pastulan. Doon tayo dinadala ng Panginoon. At hindi na tayo maaagaw ninuman. Sa unang pagbasa, pinagpatuloy ni na Pablo at Bernabe ang paghahanap ng mga tupa. Kaya pumupunta sila sa iba't ibang mga lugar upang magpahayag ng mabuting balita. Kaya sa unang pagbasa natin, narinig natin na sila'y napunta sa Antioquia ng Pisidia. Nangaral sila doon ng salita ng Diyos. Nung hindi sila tinanggap ng mga Hudyo, pumunta sila sa mga Hentil, mga hindi Hudyo, na gusto namang makinig sa mabuting balita at gustong tanggapin ang mabuting balita. Kahit na nandiyan yung mga Hudyo na galit sa kanila, naiinggit sila, hindi nila mapigilan ang paglaganap ng salita ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, pinagpapatuloy natin sa simbahan ang pagiging mabuting pastol ni Jesus. Marami pang mga tupa na dapat nating abutin. Ang Good Shepherd Sunday ay ang World Day of Prayer for Vocations. Dahil sa marami pang ang dapat abutin, kailangan ng marami pang mga pastol, mga maraming manggagawa. Kaya humingi tayo sa may-ari ng ubasan, sa may-ari ng kawan, na magpadala pa ng maraming manggagawa, maraming mga pastol. Ito yung sinabi ni Jesus sa atin. Nung makita niya ang mga taong litong-lito na kasi wala silang pastol na gumagabay sa kanila, sinabi niya, napakarami na kailangan pastolin. Kaya kailangan natin ng mas marami pang manggagawa. Humingi kayo sa may-ari ng mga tupa, sa may-ari ng ubasan, na magpadala pa ng ibang mga manggagawa. Kaya ngayon ay World Day of Prayer for vocations. Ipagdasal natin ang mga pastol ngayon sa simbahan na sila'y ingatan, na sila'y manatiling malusog. Kaya nga, hinihingi natin ang kalakasan para kay Papa Francisco
na maging malusog siya sa kanyang pangangatawan, sa kanyang pagsiserve bilang pastol ng buong simbahan. At ipagdasal din natin ang mga pastol natin na magkaroon sila ng sigla ng mabuting pastol. Maging mabuting pastol sila na may malasakit sa kawan. At ipagdasal din natin ang mga marami na tumugon sa tawag ng Panginoon. Hindi naman nagpapabaya ang Diyos na tumatawag at nagpapadala ng mga pastol sa atin. Pero ang tanong, tumutugon ba ang mga tinatawag? Kaya tayo'y magdasal. Tumugon sila, maging generous ang mga taong mga tinatawag. At yung mga tumutugon naman ay suportahan natin. Kaya suportahan natin ang mga nag-aaral na maging pare, na maging madre. Suportahan natin ang mga pareng naglilingkod sa atin. Suportahan spiritually, morally, and even financially para tuloy-tuloy ang kanilang pagsiserve at maging mabuting pastol sila. Ngayon po'y tinatawagan tayong maging synodality. Maging isang synod, sabay-sabay sa paglalakbay. At bahagi ng synodality ay ang cooperation, participation. Kasama tayo sa pagmimisyon, kasama ang lahat. Kaya sa ating pagdadasal para sa mga pastol natin, nakikiisa tayo sa kanilang misyon. Nakikisa tayo sa kanilang gawain. Kaya kapag tayo ay humihingi ng mabuting pastol, suportahan natin ang mga pastol natin ngayon, ipagdasal natin sila, at ganun din ang mga seminarista na naghahangad na magpapastol sa atin. Kailangan din nila ang ating suporta. Kaya ang Good Shepherd Sunday ay yan din ang World Day of Prayer for Vocations.